Hallelujah, 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 Hallelujah. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kung hindi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maraming beses na inulit sa ating ebanghelyo ang salitang mapalad. Una, dapat klarado sa atin na magkaiba ang kapalaran sa pagpapala. Sa wikang Ingles, ang kapalaran, luck ang tinutukoy. Samantalang blessing naman ang tinutukoy ng salitang pagpapala. Kaya't ang taong pinagpapala
sinasabi natin sa wikang Ingles, blessed. Minsan, tinitignan natin ang ating buhay na tila baga isang kapalaran na itinataya natin ang ating mga sarili sa iba't ibang paniniwala at kasabihan. Ang iba sa atin gumagamit at naniniwala sa mga tinatawag na pampaswerte daw para magbago ang kanilang kapalaran. Kapag may mga hindi magandang nangyari, madalas nating sinasabi agad-agad, hayaan mo na, ganyan talaga, kapalaran niya yan. Ngunit kung tayo'y may pananampalataya, hindi natin tinitignan ang ating buhay bilang isang kapalaran. Ngunit ang ating buhay ay isang pagpapala. Uulitin ko po, sa mata at lente ng ating pananampalataya, hindi natin tinitignan ang ating buhay bilang isang kapalaran, kung hindi ang ating buhay ay isang malaking pagpapala. Mga kapatid, tampok sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pangaral ni Jesus. Narinig natin na binanggit ni Jesus Nazareno ang 8 pagpapala o mas kilala natin bilang 8 Beatitudes. Malinaw, ipinaliwanag ni Kristo kung sino ang tunay na mapalad. Binanggit niya na ang mga mapapalad ay hindi iyong mayayaman sa lipunan, hindi rin yung maraming na likom na mga material na bagay sa lupa, hindi ang mga makapangyarihan at maimpluwensya sa lipunan, kung hindi ang itinuturing na mapapalad ay ang mga sawing palad, mga nagkikahos, naghihinagpis sa buhay, subalit ibinibigay ang kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya dapat klarado din sa atin na hindi masama ang pagkakaroon ng kaunting karangalan, kapangyarihan at kayamanan sa buhay, sapagkat ang lahat ng ito ay biyayang kaloob din ng Diyos. Kung marami tayo nito, gamitin natin ito sa tamang pamamaraan. Huwag nating gamitin ito upang pagsamantalahan ang kahinaan ng ibang tao. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ang kapangyarihan at kayamanan hindi kasalanan. Kung sa mga sandaling ito, mayroon ka nito, tignan mo ito bilang biyaya at kaloob na galing sa Diyos. Kaya may responsibilidad ka rin na gamitin ang kayamanan ito sa mabuting paraan, at huwag mong gagamitin ang iyong kapangyarihan upang pagsamantalahan ang kahinaan ng mga dukha, kapuspalad at ng mga taong mahihina. Mga kapatid, huwag nating titignan ang ating buhay bilang kapalaran. Nabanggit ko kanina, ang buhay ay isang pagpapala. At ang pinakadakilang pagpapala na dapat mayroon tayo at pinanghahawakan ay ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi lang basta buhay, kung hindi bagong buhay,
na pinagkaloob ng Diyos Ama at pinatatag ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay upang makibahagi at makipagtulungan tayo sa misyon ng Diyos upang ang bawat isa sa atin magkaroon ng banal na pamumuhay na siyang magdudulot sa atin ng ibayong pagpapala sa kabila po ng ating mga kahinaan at napakaraming pagkukulang. Hindi nauubusan ang Diyos ng kaniyang makalangit na pagpapala at biyaya. Kaya mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, naway tunay tayong makapamuhay bilang mapapalad na nilalang ng Diyos, na ang lahat ng mga biyayang ito nakamit natin dahil mabuti ang Diyos. Ang lahat na mayroon tayo, ang lahat ng pagpapala, hindi dahil karapat-dapat tayo, kung hindi higit sa lahat, ang Diyos ay mabuti. Ang ating Panginoon ay Diyos ng kabutihan. Kaya mga kapatid kay Kristo, huwag na huwag nating kakalimutan ang bawat pagpapala, ang bawat grasya na ating tinatamasa, kaloob at mga pagpapalang galing sa Diyos. Kaya lagi kong sinasabi, dapat ang laman ng ating mga puso walang hanggang pasasalamat. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.